guys. So, gabi ulit. And it's my second day here in sa accommodation ng Nowy Dvor, Poland. Ito yung unang accommodation ko na puntahan. So, as usual, I don't want to disturb anybody sa pagtulog nila. And I just want someone to know that yung condition na experience ko. But I don't blame anybody. So, ito yung mga bagay na hindi ko naman control. So, these are things na I don't know why, pero I know God knows. Now, inisip ko lang na from Saudi, from UAE, and this is my third country. Na isolated ako sa pagtulog. Kaya minsan iniisip ko mas mabuti maging mag-isa sa mga situations na ganito. Isa na ako sa buhay. Hindi ko sinisising mag-isa ako kasi ayoko na naman makadisturbo. Ito, nung ikikwento ko, I'll just tell you a story. When I was in Saudi, ganun rin, binidyoan rin ako. Nasa YouTube na rin. YouTube yun ng friend ko. So anyway, the next thing is nasa Dubai rin ako. Siyempre in Dubai, parang bed space lang kasi yun . So minsan napapapunta ako sa ibang isolated, tapos the next stuff is nasa kitchen na lang ako. Minsan narinig mo yung mga kasamaan, mga ko-complain, pero what to do? Kaysa naman mga mag-disturbo, I just go out. And the thing is, when my boss came, knew that no one accepts me sa mga bed space. He helped me na makapagkuha ng own studio apartment. So I just paid that one, yung studio type apartment. Ginawa akong business. So para lang ngayon may matulugan. Nakapag-isip na nga rin ako na matulog na rin dun sa warehouse Boss Ken, para wala nang hassle. And here we go again. Si Mami yung caretaker dito. Nung una, nilipat kami.
Nilipat pala ako. Well, ano gagawin ko? Hindi naman ako parang mag against sa decision nila. So it's okay. Until yan, lumabas ulit ako sa accommodation nito. Bumalik ulit. Yan. Bagong mga kasama. Yan. Tanong ako sa kitchen. Yan. Yan. So, ito. So yun naman lang ano dyan, makapanood, wala akong masabi, wala akong sinisisi, wala akong pinapatamaan. Ito lang buhay ng isang OFW na gusto ko lang na